Magandang araw mga kapatid. Ang pag-ibig at ang kapayapaan ni Kristo ay naway maghari sa ating puso at damdamin at follow sa programa ni Brother Jared sa Ang Dating Landas. No? Marami kayong matutunan na mga katotohanan. At patuloy Brother Jared dahil maraming na-inspire at na-enlighten sa ginagawa mo. God bless. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, ilalatad. Cars back, sauce in hand. Sumayin nyo ang kapayapaan ng Diyos at muli sa awa tulong ng Diyos ay nandito na naman po tayo sa panibagong episode ng ating programa, Ang Dating Landas. Muli, ano ba purpose ng Ang Dating Landas? Ito ba'y para manira? Ito ba'y para mamersonal? Ito ba'y para mamahiya ng tao? Hindi po. Dahil kung ito po ay para manira, kung ito po ay para ipahiya ang ating mga kapwa-tao, lalo na ang ating mga kapatid o mga iba yun sa pananampalataya, lalabas maski si Kristo naninira pala. Si Kristo pala, namamahiya ng tao. Bakit? Dahil mismo si Kristo, nung nakakita siya ng mali, ayon sa 23:15 ng Mateo, pinuna niya, sinaway niya. Dahil yan po ang konteksto ng tunay na apolohetiko o tunay na paggamit sa banal na kasulatan na ating mababasa sa 3:16 ng ikalawang Timoteo. Ito po ang ating mababasa. Ang mga banal na kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan rin naman sa pagtuturo, gaya ng ginagawa ng ating mga kaparian, pagsansala, at pagsaway. Kaya ang ginagawa natin, sinasaway natin sila, pinupuna natin sila, hindi para pahiyain sila, kundi para palabasin ang katotohanan na sila yung mga bulaan, hindi dapat paniwala ang mga mangangaral at pakinggan. Dahil ang dapat nating pakinggan sa panahon ngayon, ayon po sa 17:5 ng Mateo, ating pakinggan, at lumilim sa kanila ang alapap na nagsasabi. Aba, pero palang nagsasabi. Sino nagsasabi? Ang Ama. Ano sabi doon sa mga apostol? Ito ang sinisinta kong anak, si Kristo, na siya kung kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Ibig sabihin, ang dapat pala nating pakinggan, ang ating Panginoong Hesukristo. At isa sa utos ng ating Panginoong Hesukristo, maliwanag na ipinasulat kay Apostol Pablo na siya niya rin ginawa. Ayon sa 23:15 ng Mateo, yung pumuna at makipagbaka na may katapangan, may kabagsikan. Na ito naman ay ating mababasa sa 1:13 ng Tito at ikalawang Korinto 14-5. Pakinggan nyo. Sapagkat ang sandata ng aming pakikilaban ay hindi laban sa laman, o tuloy, kundi sa harapan ng Diyos na siya yung may kapangyarihang gumiba ng kuta. Gigiba pala tayo ng kuta. Bubogin pala natin yung mga maling kuta, yung mga maling haka, at bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Alin yung karunungan ng Diyos? Si Kristo. Sa papaanong paraan sila nagmataas? Sa pamamagitan ng pag-atake doon sa simbahang itinayo ni Kristo, walang iba kundi yung kanyang mystical na katawan. Sa 9:31 ng gawa, yun ang simbahang Katoliko. Kaya ang purpose ng ating programa ay hindi para mamahiya. Ang purpose ng ating programa hindi para siraan sila personal. Ang purpose po ng ating programa, gaya ng nasa ikalawang Korinto 14-5, sa pagsansala, sa pagtuturo, at sa pagsaway. Kaya na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo nung nakita niya yung mga mangangaral na mali. Kaya ang tampok naming video ngayon, dito sa ating programa mga kapatid, ay ang aming usapan ni CJ David nung kami ay pumunta sa kanyang kapilya o dun sa tinatawag na Amazing Hope na wala naman sa Biblia. Dahil napakarami niyang atake sa simbahang Katoliko. At isa
sa kanyang atake sa simbahang Katoliko, yung patungkol sa rebulto, patungkol sa larawan. Ang dami niyang mga pinagsasasabi na kesyo tayong mga Katoliko daw. Nilabag daw natin ang 24:5 ng Exodo. Kesyo tayo daw mga Katoliko, santo daw, rebulto daw ng simbahang Katoliko ang tinutukoy sa 24:5 ng Exodo. Kaya kami nila kapatid na JB at ang grupo ng ating ministry, sinugod sila, pinuntahan sila para titignan natin kung talagang totoo yung sinasabi ni CJ David sa kanyang mga video at kaya niyang panindiganan sa gawat katotohanan dahil yun naman talaga ang tungkulin na tunay na Kristiyano. Una, handa ka dapat sa pagsagot. 3:15 ng unang Pedro. Pangalawa, dapat kaya mong panindigan hindi lang sa salita kundi sa gawat katotohanan. 3:18 ng unang 1, ganito ang ating mababasa. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita. O huwag pala tayong magsiibig ng salita. Ninandila man kundi ng gawat katotohanan. Kaya ang tungkulin nating mga Kristiyano, hindi yung puro dakdak. Kaya sa susunod, kayong mga pastor na nakikinig ngayon sa aking programa, sinisiraan kami personal, dinadown kami, kinakasuhan kami. Dapat yung mga sinasabi nyo sa simbahang Katoliko, mga paratang, lalo na sa mga larawang inanyuan, na iyon namang pinapatungkol nyo ayon sa 24 versikulo 5 ng Exodo, ay kaya nyong panindiganan para hindi kayo magaya dito kay CJ David. Panoodin natin mga kapatid para hindi na tayo magtagal. Pagpasensyahan nyo po. June 15, 2025 sa Tondo, Manila. Pumunta ang grupo nila Brother Jared Almazora at ang kanyang mga cameraman upang puntahan ang baluarte at simbahan na tinatawag na Amazing Campus na pinamumunuan ng isang vlogger na malakas manira sa simbahang Katoliko, malakas magbato ng mga peking akusasyon, walang iba kundi si CJ David. Inyo namang makikita na pinapasok kami. Kaya hindi ito lalabas na isang trespassing o panggugulo sapagkat ito ay naganap bago mag-umpisa ang kanilang worship service. Marahil na rin sa gigil ni Brother Jared at hindi na kinaya ang mga paratang at akusasyon ni CJ David at kanyang paninira sa simbahang Katoliko. At di kalaunan siya'y lumabas at nag-umpisa na ang mainit na tanungan. Ating panoodin. Sana yung pangusap natin, mag-informal sana ngayon. Lalo sa mga paratang sa Catholic Church na kami po na sumasama sa rebulto. Magkatanong sana kami bro. Binasa mo doon yung 25 sa isang Exodo pinapagod. Oo, hindi lang yun. Kaya nga, yung 26 ng Exodo pinapagod, hindi ko sinabi hindi lang yun. Ang sinatanong ko sa'yo, 25 sa isang Exodo, yung ba ay pumapatungkol sa Pero, sandali lang. Yung ba ay pumapatungkol sa mga santos ng Katoliko? Yes or no? Yes or no bro? Yes or no bro? Ang sabi ni Cristo, sagit lang, ang sabi ni Cristo, 5:37 ng Mateo, Alam mo ang na yan, sagot ano, ninyo, ganyan yung style mo talaga. hindi. Kaya ang tanong ko sa iyo, pumapatungkol ba sa Katoliko o sa mga santos ng Katoliko? Ang 25 sa isang Exodo, yes or no bro? Yes or no bro? Sagot ka lang. Actually, bro, ganito. Kung yan ang pakay mo talaga. Hindi bro, magtatanong kasi kami. Hindi, kung yan ang... Oo. Ang tanong Kung ko yan ang naman pakay sa'yo, mo. yes or no? Yung 25 sa isba ng Exodo, pumapatungkol sa mga santos ng Katoliko, yes or no? Bro, nakipag-discuss. Hindi, nagtatanong ako, di ako nakikipag-discuss. Kami din, may gusto rin Dahil kami tanongin kung sa'yo. talagang totoong Kristiyano ka, Pastor CJ Texon, 3:15 ng unang Pedro, handa ka dapat sa sumagot. Pastor, Eh, hindi ka sumasagot mo eh. muna, makinig ka rin. Matuto ka rin makinig. O makikinig ako. Yo, Kung hindi ka na sasagutin niya, Wait lang, pasensya yung na. tanong ko. May gawain kami sa Hindi ka kasi Sagot nakikinig. ka muna, Wait Pastor. lang. May gawain po kami sa Panginoon. Hindi ba gawain sa Panginoon ang pagtanong o pagsagot sa tanong? Utos yun sa 3:15 ng unang Pedro. Huwag mo naman Pero- sabihin na hindi gawain sa Panginoon niya dahil utos yun. Dahil sabi siya sa 6:33 ng Mateo, hanapin niyo muna ang kanyang kariyan at kanyang katwiran at lahat ng bagay na ito'y pawang idaragdag ko sa inyo. At isa doon sa halimbawa ng pag-una sa Diyos, sa 3:15 ng unang Pedro, baka hindi mo alam to, Pastor, yung pagsagot sa tanong. Kaya ang tanong ko sa iyo, yung 25 sa isba ng Exodo, pumapatungkol ba yun sa mga santos ng Katoliko? Yes or no? Bro, ganito ah. Yes or no lang, bro? Isok na lang, bro.
Hindi kasi masasagot yun ng di kaya paliwanag. Ganito, Kaya nga, may... ang tanong ko nga sa kanya, yes or no lang. Ang karapatan mo lang naman sumagot ng yes or no. Wait lang, Kasi Karapatan bakit niya rin hindi kung niya sumagot wait ng yes or Tatanong no? ko po wait po. Wait, Sa 5.37 ng Mateo, kakontra mo talaga. wait si lang. Cristo, Hindi po Pastor. nga, wait, ikaw po yung pumunta dito. You respect the answer. Hindi ko You respect the nirespeto answer. ang sagot na lihis sa tanong. Hindi. Ay, ang Ako, tanong ko sa kanya, ako, I will yes not or no, entertain this. patungkol sa mga ribulto ng mga santos na katoliko. Nagtatanong Yun ka. ang tinatanong ko. Sagutin mo, yung 25 sa isba ng Exodo, pumapatungkol ba yun sa mga santos na katolikos? Yes or no? Yes, ako na lang po. Yes or no lang bro? Hinarap kita ng tao. Tao rin ako bro, hindi naman tayo ang... Respeto ang tao. Huwag ako na sa Sige, Paniwala ka, hinarap kita. sagot ka ng sa tanong mo. Wait lang. Hinarap kita ng Manners, maayos. manners. Sumagot ka ng... Kung ganyan ang gusto mong style, hindi kita mapagpipigil. Makinig ka kasi. Hindi mo na yung sariling style. Style ng mga kapatid. Na ano? 28:1 ng Isayas, umilaw ng malakas. At sabi sa sulat ni Apostol Pablo, sa 1:13 ng Tito, sawayin may kapagsikan. Ngayon, kung magsasalita ka sa internet, O, kita nyo, hindi naman pala makasagot itong si CJ David. Ibig sabihin, hindi naman pala niya kayang panindiganan yung kanyang ipinararatang, lalo na sa mga larawang inanyuan ng Simbahang Katoliko. Ngayon, hindi niya nasagot ang dumakdak yung asawa niya. Sabi, tunay na Kristiyano daw sila. Ano bang definisyon ng tunay na Kristiyano sa Biblia? O, basahin natin sa 12:48 ng 1. Ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa aking salita. Contextually, ang tumatanggap pala kay Kristo, tumatanggap sa salita at utos ni Kristo na galing sa Ama. Ano ba utos ni Kristo? Lalo na sa mga tunay na Kristiyano at mga tunay na mananampalataya. O, basahin natin ang 3:15 ng unang Pedro. O, tinan mo, CJ David, pakinggan mo ito. Yung mga miyembro at mga followers ni CJ David, pakinggan ninyo. Anong sabi? Na inyong sambahin si Kristong Panginoon na inyong buong puso. Sa papaanong paraan sasambahin si Kristo bilang Panginoon? Na dapat handa kayo sa pagsagot. Sa kasamaang palad, mga nagpapakilala silang mga tunay na Kristiyano, pinararatangan tayo mga Katolikong pagano, pinararatangan tayo mga Katolikong sa demonyo, sila naman pala hindi kayang panindigan yung mga paratang nila na ito. Ang tanong ko kay CJ David, napaka-basic lang Tinatanggap mo ba, gaya ng sinasabi mo sa video mo, na ang 24:5 ng Exodo ay pumapatungkol sa mga larawang inanyuan ng Simbahang Katoliko? Yes or no? Dahil kung talagang tinuod kang Kristohanon, dili kagikan sa yawa, o hindi ka galing sa demonyo, tinuod kang Kristohanon, dapat ang sagot ninyo is straight to the point. Gaya ng bili ng ating Panginoong Kristo, pakinggan ninyo, 5:37 ng Mateo, ano bang sabi? O CJ David, pakinggan mo to, matututo ka. Anong sabi? Datapwat ang sagot ninyo ay oo, hindi, sapagkat ang humigit dito'y sa masama. Lalabas yan, masama ka talagang pastor ka, ayon sa Biblia, hindi ayon sa akin bakit? Dahil ang sabi ng ating Panginoon Kristo, ang sagot ninyo, oo, hindi. In English, yes or no. Ang tanong ko lang naman sa iyo, CJ David, napakadali Tinatanggap mo ba, gaya ng sinabi mo, na ang 24:5 ng Exodo ay pumapatungkol sa larawang inanyuan ng Simbahang Katoliko? Yes or no? Hindi niya nasagot at dumakdak yung asawa niya. Nabawal rin naman ng Biblia. Bakit? 2:11 ng unang Timoteo, ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae, mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Asawa niya daldal ng daldal Hindi na mapakali, siya na yung sumasalo dun sa kanyang asawa. Hindi naman siya ang itinatanong ko. Talagang mga bastos. Talagang mga walang kaayusan. O baka sabihin nyo, trespassing yan. Pinapasok kami ng mga miyembro nyo. Hindi lang kami pinapasok ng mga miyembro nyo. Binilhan ko pa ng tinapay. Naiwan pa nga yung tinapay dyan Diba? Nakadialog ko pa nga yung mga miyembro mo ngayon, tayo na lang sasagot. Total, hindi nasagot ni CJ David. Tama ba ang kanyang paratang na ang 24:5 ng Exodo ay pumapatungkol sa larawang inanyuan ng Simbahang Katoliko? Ang sagot, no. Dahil kung yes, ang pinagbatayan natin ng ating mga larawang inanyuan o larawan sa mga balaan o larawan ng mga santo, yung utos ng Diyos sa 3 ng 2 Kronika. Anong sabi? At sa kabanal-banalang bahay umukit ka ng larawan. Anong klaseng larawan? Banal na larawan. Na-referred sa 1919 verse 21 of Book of Isaiah na ilalagay sa dambana ng Panginoon sa kanyang templo. Kung yun ang tinutukoy sa 24:5 ng Exodo, ibig sabihin pala, ang Diyos mismo ang promotor ng paglabag sa kanyang utos. Ang Diyos pala mismo ang
Siyang mismong nagpapasimula ng ikapagpapasala nating mga Kristiyano sa kadahilanan na siya rin mismo lumabag sa kanyang sariling utos. O paano ngayon yan, CJ David? Lalabas niya, magkakaroon na ng kontradiksyon sa Biblia. Yan kasi nabola kasi kayo, lalo na yung mga nasa Amazing Hope. Binola kayo. Pinaniwala kayo sa mga self-interpretation. Ano bang sabi sa 3 ng ikalawang kronika? Ang Diyos mismo nag-utos sa kanyang templo na referred in New Testament sa 2:46-47 ng gawa na siyang pinagkakatipunan ng mga apostoles na sa kanyang kabanal-banalang bahay umukit ka ng larawan. Utos ng umukit ng larawan, tapos kayo naman ayaw nyo kasi ang nakalagay sa inyo is stage. Hindi yan yung palatuntunan ng pagsamba na ginagawa ng mga apostoles sa 9:1 hanggang 5 ng Hebreo. Nasa ibabaw ng altar ay merong larawan. O lalabas, magkakaroon na ng kontradiksyon. Ngayon, ano ba ang tinutukoy sa 24:5 ng Exodo? Ito ba ilarawan ng mga banal? Hindi. Ito po ilarawan ng mga Diyos-Diyosan. Nasa original translation po sa Hebreo, because the Old Testament originated translated in Hebrew, ay Lota Asenek Apesel Elohim Akharem. Yung po ang pronunciation niya, baka hindi alam ng mga born again Christian na ito. Na ang kahulugan, mga Diyos-Diyosan. Ano bang kahulugan ng Diyos-Diyosan? Ang sabi sa 8:4 ng ikalawang Korinto, pakinggan niyo ang sabi ni Apostol Pablo, kaya nga, tungkol sa mga pagkaing hinandog sa Diyos-Diyosan, alam naman natin na ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na hindi totoo. Ibig sabihin, ang pakahulugan pala ng Diyos-Diyosan sa Biblia, larawan ng mga bagay na hindi totoo. Kayo na lang tatanungin ko, i-comment ninyo, si San Isidro Labrador ba, totoo bang nag-exist? Historical speaking? Yes! Totoo. Si Mama Mary ba? Totoo, hindi? Totoo. Si San Antonio de Padua? Totoo ba, hindi? Totoo. Hindi sila yung tinutukoy sa 24:5 ng Exodo na mga Diyos-Diyosan. Paano sa Isayas? Ang mga Diyos-Diyosan, may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakakapagsalita. Tanong, yung larawang inanyuan yung mga Katoliko, sasabihin ng mga pastor, meron ba yung matang hindi nakakakita? Yes or no? Yes, meron. Gaya ng utos ng Diyos sa 3 ng ikalawang kronika. Ngayon, ibig sabihin ba, may contradiction na sa Biblia? Wala po. Dahil kung explanation nila, magkakaroon talaga ng contradiction. Bakit? Kung i-generalize mo na sa lahat ng larawan, maski sa inutos ng Diyos, yung Isayas na ang mga Diyos-Diyosan may matang hindi nakakakita, yung inutos ng Diyos na larawan, may matang hindi nakakakita yun Ibig sabihin, Diyos-Diyosan na rin pala yun. Kaya ang sagot natin, yes, gaya ng utos ng Diyos na in Hebrew word, meklaet, sa 3 ng ikalawang kronika, dahil siya mismo nag-utos na gumawa at ilagay sa kanyang templo sa makatwid pagayong human graven images. May matang hindi nakakakita yun. Paano sa Isayas? Referred po yan sa 20 of Exodus na ang tinutukoy ay Pisel. Mga Diyos-Diyos ang literal sa Israel. Gaya nila Beelzebub. Gaya nila Baal. Wala naman tayong Baal dito. 7-day Adventist, merong Baal. Kaya kung explanation nila, magkakaroon talaga ng contradiction dahil ang tinutukoy po sa 20 of Exodus, mga Diyos-Diyosan sa Israel na referred sa Isaiah na may matang hindi nakakakita, na referred in New Testament sa 8:4 ng ikalawang Korinto na mga larawan ng mga bagay na hindi totoo. Lahat ito totoo Historically speaking, pati sa Biblia, totoo itong mga ito Nasa 3:12 ng Apokalipsis, yung mga nagtagumpay magiging haligi sa kanyang templo, hindi sila yung tinutukoy sa 20 of Exodus. Yan ang sagot dyan, CJ David. Di natuto ka ngayon. Kaya tumigil ka na sa mga sa mga panloloko mo sa social media, CJ David. O kaya hinahamon kita ng isang maginoong debate. Kakasa ka ba? Ito ang tema. Patutunayan ko na ang mga tunay na Kristiyano na siyang tunay na born again, walang iba kundi ang simbahang Katoliko. Pangalawang tema, patutunayan ko na ang larawan ng mga santos ng simbahang Katoliko ay hindi Diyos-Diyosan sa 24:5 ng Exodo ayon sa Biblia lang. Yan ang mga paksa, CJ David. Sana kasahan mo na. O kaya hanggang dito na lang tayo mga kapatid. Kayo na lang ang bahalang humatol. Kayo na lang ang bahalang magpasya kung sinong pakikinggan ninyo at sino ang nagsasabi ng totoo. Sila ba? Na puro paratang ang sinasabi sa simbahang Katoliko na pag nilapitan naman ay hindi kayang panindiganan? O tayong mga Kristiyanong Katoliko
na sinasagot lang natin sila, sinusubok lang natin sila. Magsuri kayo mga kapatid, wala namang mawawala. Ito naman ay sinasabi sa 4.1 ng unang 1. Ano bang sabi? Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ng espiritu kung ito'y sa Diyos. Nasubok na natin sila, ayaw nilang sumagot sa tanong, tameme, ang asawa yung pinabubunganga, hindi sila Kristiyano, hindi sila sa Diyos, sa demonyong relihiyon yan, ayon sa Biblia. Ayon sa 8:44:1. Kaya salamat sa Diyos mga kapatid, wala na tayong maraming oras. Yun lang po.